May pangarap ka bang baguhin ang buhay mo, sa pera, damdamin, at pananampalataya, sa loob lamang ng 7 araw? Parang imposible, di ba? Pero paano kung sabihin kong ang hadlang sa iyong mga pangarap ay hindi ang sistema, ang ekonomiya, o ang nakaraan mo kundi ang mali mong frequency? Nabasa mo na ang lahat ng tamang libro. Nagsikap ka, nagpursigi, sumunod ka sa plano. Pero wala pa ring resulta. Bakit? Dahil nagkakasalungat ang iyong mga iniisip at ang mga paniniwala mong nakaukit sa iyong puso't isipan. At ang puso't isipan mo ang humuhubog ng iyong realidad. Ngayon, ibabahagi ko kung paano gamitin ng tama ang batas ng pag-akit at makakakita ka ng tunay na pagbabago sa loob lamang ng 1 linggo. Babala, maaaring makaramdam ka ng discomfort sapagkat taliwas ito sa lahat ng itinuro sa iyo. Napansin mo na ba kung minsan, parang paulit-ulit na lang ang mga problema sa buhay mo? Pare-pareho ang hirap sa pera, pare-pareho ang takot, pare-pareho ang pagkadismaya. Kahit anong pagsisikap mong magbago, may misteryosong puwersang humihila pabalik sa dati. Parang may lihim na enerhiya na kumokontrol sa lahat ng iyong inaakit, at sinasabi ko sa iyo, totoo ito. Tawag dito ay vibrational frequency, o dalas ng enerhiya mo. At ito ang nagdidikta ng lahat ng iyong nararanasan. Karamihan sa atin, iniisip na ang hangarin lang na magbago ay sapat na para magkaroon ng pagbabago. Pero ang universo ay hindi sumusunod sa gusto mo, kundi sa dalas ng enerhiya mo. At ang dalas na ito ay hindi nakabatay sa paminsan-minsang pag-iisip mo, kundi sa palaging nararamdaman mo. Iyan ang humuhubog sa realidad mo. Lahat ay enerhiya. Ang katawan mo, ang bahay mo, ang trabaho mo, ang ari-arian mo, maging ang boses na naririnig mo ngayon. Lahat ng enerhiya ay may dalas. Isa kang literal na naglalakad na istasyon ng radyo, na patuloy na nagpapadala ng signal sa universo. At ang universo, parang salamin, ay isinasauli ang eksaktong ipinapakita mo. Kung ang dalas mo ay kakapusan, kahit sabihin mong gusto mo ng kasaganaan, ano ang akit mo? Mas maraming kakapusan. Kung ang dalas mo ay takot, kahit gusto mo ng seguridad, mananatili kang naakit sa mga sitwasyon na nagpapatunay sa takot na yon. At narito ang nakakalito sa marami, maaari kang mag-affirm ng positibo buong araw, pero kung puno ka ng pagkabalisa, kawalan ng kapanatagan, o galit sa loob, hindi magkakasundo ang iyong dalas at ang iyong mga mitiin. At dahil hindi magkakasundo, hindi mo makukuha ang gusto mo. Ang makukuha mo ay yung dalas mo. Iyan ang pagkakaiba ng mga taong nakakamit ang pambihirang tagumpay at ng mga taong nagpupumilit ng walang pag-unlad. Naaalala ko pa kung paano ito nagpakita sa aking buhay. Kumikita lang ako noon ng $4,000 kada taon. Napakaliit kahit noon pa man. Naglilinis ako ng opisina, nagpapalit ng gulong, naglalaban ng sasakyan. Pakiramdam ko'y bilanggo ako sa isang realidad ng limitasyon. Ang nakakatawa, hindi ko man lang napapansin na yon ang dalas ko. Para sa akin, ganyan lang talaga ang buhay. Normal lang sa akin ang matakot na maubusan ng pera, na walang pag-asa. Pero isang araw, may nagbigay sa akin ng libro at sinabing, sundin mo lang ang mga instructions. Doon ko naunawaan ang iyong naiintindihan ngayon. Ang unang nagbago ay hindi ang trabaho ko o ang bank account ko. Ang nagbago ay ang aking dalas. Nagsimula ito sa loob. Nagsimulang magbago ang pananaw ko, ang pag-isip at pagkilos ko. Higit pa roon, nagsimulang magbago ang pakiramdam ko. At iyon ang sikreto. Kapag iba na ang pakiramdam mo, iba na ang dalas mo. At kapag iba na ang dalas mo, magsisimula nang magbago ang lahat. Pero hindi kita lolokohin. Sa una, ang pagbabago ng dalas ay hindi komportable. Magpoprotesta ang katawan mo. Lalaban ang isipan mo. Gusto ng lahat sa iyo na bumalik sa dati dahil iyon ang nakaprogram sa iyo simula pagkabata. Ang lumang programming na ito, ang mga paniniwala at damdamin na dala mo nang hindi namamalayan, ang siyang pumipigil sa dalas mo. Pero kung mananatili ka sa bagong dalas, kahit hindi komportable, kahit matakot ka, may magandang mangyayari, maaakit mo na ang bago. Ngayon, pinatutunayan na ng neuroscience na hindi napapansin ng utak ang pagkakaiba ng tunay na karanasan at ng karanasang lubos na iniisip. Sa pamamagitan ng pag-isip at pakiramdam ng gusto mo na parang totoo na, babaguhin mo ang iyong nervous system, ang iyong emotional patterns, ang iyong enerhiya, at dahil dito, magbabago ang iyong dalas. At kapag nagbago ang dalas mo, magbabago ang iyong vibrational field. At kapag nagbago yon, magbabago ang lahat.
May kilala ka bang palaging nagrereklamo sa trabaho, pamilya, pera? Pansinin mo, habang mas nagrereklamo siya, mas dumadami ang dahilan niya para magreklamo. Nakita mo? Hindi ito aksidente. Dalas ito. Ngayon, pansinin mo ang isang taong kahit may problema, nananatiling nagpapasalamat, may pag-asa, at may purpose. Parang mas maganda ang takbo ng buhay niya kahit limitado ang resources niya. Hindi ito swerte. Dalas ito. At narito ang isang mahalagang tanong, ano ang dalas mo ngayon? Huminto ka sandali at pakiramdam mo. Mapayapa ka ba? Balisa. Naiinis? Ang nararamdaman mo ngayon ay ang iyong magnet. At ito ang magdidikta kung anong koneksyon ang gagawin mo sa lahat ng nasa paligid mo, tao, oportunidad, ideya, at maging pera. Hindi ko sinasabing dapat kang maging masaya palagi. Impossible iyon. Pero kailangan mong malaman ang dalas mo para mabago mo ito. Hindi ibig sabihin nito na iwasan mo ang problema, kundi na piliin mong huwag na nitong diktahan ang dalas mo. At possible ito. Maaari mong sanayin ang bagong dalas mo araw-araw sa pamamagitan ng simpleng gawain, pagmumuni-muni, visualization, tunay na pasasalamat, pakikipag-ugnayan sa isang bagay na nakaka-inspire. Malalakas na armas ito para itaas ang dalas mo. At may hamon ako sa iyo ngayon. Sa susunod na 7 araw, piliin mong madama ang kasaganaan. Ano man ang halaga sa iyong bank account. Magbihis ng maayos. Maglakad ng may tiwala. Magsalita na parang nabubuhay ka na sa buhay na pangarap mo. At higit sa lahat, magpasalamat na parang natanggap mo na ang lahat ng gusto mo. Gawin mo ito sa loob ng 7 araw ng walang palya. At panoorin mo ang mangyayari. Mapapansin ka ng mga tao. Magkakaroon ka ng ideya. Darating ang mga oportunidad. At mapapansin mo na sinisimulan ka ng sagutin ng realidad. Dahil palagi itong sumasagot. Ang tanong ay, ano ang iyong pinapakita ngayon? Nakulong ka na ba sa paulit-ulit na cycle? Parang kahit anong positibong pag-isip mo, pagbabasa ng libro, panonood ng video, pag-affirm, babalik ka pa rin sa dati. Baka tumaas ang sahod mo, pero may mga bagong utang naman. Baka magkaroon ka ng bagong relasyon, pero maya-maya, makikita mo na lang ulit ang mga lumang pattern. Ang pag-ulit-ulit na ito ay hindi kamalasan. Hindi ito malas. Iyan ay ang iyong paradigma na gumagawa. Ang paradigma ay parang program sa computer na naka-install sa iyong puso't isipan. Isang hanay ng paniniwala, ugali, at emosyonal na pattern na hindi mo man lang alam na mayroon ka, pero kumokontrol sa lahat ng ginagawa mo. Ito ang nagdidikta kung paano ka mag-isip, makakaramdam, kumikilos at dahil dito, ang iyong inaakit. At narito ang pinakamahalaga, ang paradigma ay mas malakas kaysa sa iyong hangarin na magbago. Palaging ito ang nananalo hanggang sa piliin mong palitan ito. Maraming tao ang naniniwala na ang pag-iba lang ng pag-isip ay sapat na para magkaroon ng iba't ibang resulta. Pero ang pag-isip lang ay walang binabago kung ang nakaukit sa iyong puso't isipan ay nananatiling pareho. Maaari mong isipin na mayaman ako, pero kung may paniniwala ka pa rin kakapusan sa loob mo, ang naiintindihan ng iyong puso't isipan ay hindi ito totoo. At sisikapin nitong panatilihin kang nakahanay sa alam nito. Sa lumang pattern. Sa lumang dalas. Sa parehong resulta. Kaya nga, sa loob ng maraming taon, kahit gusto kong umunlad, paulit-ulit akong nabibigo. May mga ideya, plano, sigla ako pero palagi akong bumabalik sa dati. Hanggang sa naunawaan ko, hindi ang pagsisikap ko ang problema. Ang paradigma ko. At ito ay nakaugat na ng husto kaya kahit anong pag-isip ko ng mas malaki, ang discomfort ay napakalaki. Pakiramdam ko'y nagpapanggap ako. Pagsisisi. Kawalan ng kapanatagan. Takot. At sinisira ng mga damdaming ito ang anumang pag-unlad. Pinatutunayan na ng neuroscience na halos 75% ng ating pang-araw-araw na kilos ay otomatiko, kinokontrol ng mga mental patterns na nabuo bago pa ang 7 taon. Ibig sabihin, habang sinusubukan mong baguhin ang buhay mo gamit ang 5% ng iyong malay na isipan, ang natitirang 75% ay hinihila ka pabalik sa pamilyar. Sa tila ligtas, kahit ito ay sumisira sa iyo. Matalino ang paradigma, mapanlinlang, at may malinaw na layunin, panatilihin kang nasa kinatatayuan mo. Nakakita ka na ba ng taong may malaking potensyal, magandang edukasyon, maraming diploma, pero hindi umuunlad sa pera? Alam niya ang dapat gawin, pero hindi niya ginagawa.
Nagpaplano pero inuuna. Nagsisimula pero hindi natatapos. Bakit nangyayari ito? Dahil mas malakas ang paradigma kaysa sa kaalaman. Mas malakas ito kaysa sa lohika. Binabaliwala nito ang mga diploma. Gumagawa ito sa likod ng isipan. At ang pinakamalupit, madalas, hindi man lang napapansin ng tao na sinisira niya ang sarili niya. Sinisisi niya ang gobyerno, ang merkado, ang pagkabata, ang asawa, ang malasamantalang ang kaaway ay nasa loob. Tingnan mo si Mike Tyson. Siya ang pinakabatang world champion sa heavyweight boxing. Kumita siya ng mahigit $300 milyon. Pero nawala ang lahat. Dahil ang paradigma niya na nabuo dahil sa trauma, karahasan, at kakapusan ay hindi na reprogram. Hindi alam ng isipan niya kung paano haharapin ang kasaganaan, ang balanse, ang kapayapaan. Kaya kahit nasa tuktok na siya, babalik pa rin siya sa gulo. Hindi dahil sa kakulangan ng talento, kundi dahil sa katapatan sa lumang paradigma niya. Ikaw, naisip mo na ba kung ano ang paradigmang kumokontrol sa buhay mo ngayon? Lumaki ka bang nakakarinig na marumi ang pera? Na ang yumayaman ay magnanakaw? Na mapanganib ang pangarap na malaki? Ilang beses mo nang narinig ang tumahimik ka, huwag kang magpapansin, huwag kang magpapakita. Ang mga salitang ito ay parang mga binhi na pumapasok sa isipan mo at sa pagdaan ng panahon, nagiging malalim na ugat. At ang mga ugat na ito ang nagbubunga ng mga bunga na iyong aanihin ngayon. Kung gusto mo ng ibang bunga, kailangan mong baguhin ang ugat. Iyan ang pagbabago ng paradigma. Pero ang pagbabago ng paradigma ay nangangailangan ng higit pa sa kagustuhan. Nangangailangan ito ng paulit-ulit na pag-iisip ng bagong ideya na may kalakip na emosyon. Nangangailangan ito ng emosyonal na pakikipag-ugnayan sa bagong identidad. Nangangailangan ito ng pagkilos kahit hindi komportable. Dahil sisigaw ang paradigma. Susubukan ka nitong paikutin. Papaiyakin ka. Paparamdam ito sa iyo na wala ka sa lugar, takot ka, hindi ka nababagay. At doon mismo ang kailangan mong lumaban. Suportahan ang bago hanggang sa maging pamilyar. Hanggang sa maging sayo. Malinaw na naaalala ko noong sinimulan kong ilapat ang mga bagong konsepto na natutunan ko sa librong Think and Grow Rich. Parang niloloko ko ang sarili ko. Parang may mali akong ginagawa, parang hindi ako karapat-dapat sa tagumpay. Pisikal ang pakiramdam. Pagsusuka. Hindi makatulog. Pero nagpatuloy ako. Tumanggi akong bumalik. Pinilit kong kumilos na parang tao na gusto kong maging kahit wala pang resulta. At unti-unti nagbago ang paradigma ko. At nagbago rin ang lahat sa paligid ko. Huwag kang magkakamali, ang pagbabago ng paradigma ay isang proseso. Hindi ito nagbabago sa isang pag-isip lang, pero maaari itong magsimula sa isang desisyon. At ang desisyong ito ay kailangan pang suportahan ng pananampalataya, emosyon, at tiyaga. Simulan mong obserbahan ang iyong mga ugali. Ang iyong otomatikong reaksyon. Ang iyong mga dahilan. Iyan ang mga bakas na iniiwan ng paradigma mo. At sa bawat pagkilos mong iba, kahit mahirap, sinisimulan mong pahinain ang luma at palakasin ang bago. Kung sinubukan mo nang baguhin ang buhay mo at nabigo ka, hindi ikaw ang problema. Ang program mo. Pero ang mga program ay mapapalitan. At kapag pinalitan mo na ang program, otomatiko nang magbabago ang resulta. Magsisimula kang maakit sa mga oportunidad na dati hindi mo nakikita. Magkakaroon ka ng mga ideya na dati hindi mo naiisip. Madama mo na sa wakas ay nasa tamang daan ka na. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil nagbago ka. At nagsisimula ito sa desisyon na isulat muli ang nasa loob mo. Handa ka na ba? Dahil kapag na-install na ang bagong paradigma, wala nang balikan. Hindi ka na magiging pareho. At ito ang maaaring pinakamagandang nangyari sa iyo. Gusto mong malaman kung ano ang pinakamabilis at pinakamalakas na paraan para baguhin ang iyong mental at emosyonal na dalas, kahit sa mga mahirap na araw. Pasasalamat. Simple, diretsyo at nagbabago ng buhay. Pero hindi ang simpleng pasasalamat na otomatiko mong sinasabi, parang nakasanayan na lang. Ang tinutukoy ko ay ang pasasalamat na nararamdaman, nabubuhay, nilalanghap. Yung galing sa loob kahit parang gumuho na ang lahat sa labas. May dahilan kung bakit ang pasasalamat ay napakalakas. Ang pagpapasalamat ay agad na nagbabago sa dalas ng enerhiya mo. At, gaya ng naunawaan mo na, ang dalas ng enerhiya ang nagdidikta kung ano ang iyong inaakit.
Sa pagpasok sa tunay na pasasalamat, nakahanay ka sa dalas ng kasaganaan. Nakatutok ka sa mga mabubuting meron ka na, imbes na sa mga kulang pa. At sasagutin ito ng universo. Ibabalik nito ang mas marami pa sa kung ano ang iyong nakatutok. Napansin mo na ba na kapag naiinis kang magsimula ng araw, parang lahat ng bagay ay mali? Natapon ang kape, traffic, nakalimutan ang susi. Ngayon, isipin mo ang araw na gising ka ng payapa, masaya, at lahat ay natural na umaagos. Hindi ito aksidente. Dalas ito. At ang pasasalamat ay isa sa mga mabilis na paraan para baguhin ang dalas na ito. Pero naiintindihan ko. Minsan, mahirap magpasalamat. Lalo na kapag sumisigaw ang realidad ng kabaligtaran. Utang, krisis, sakit, kalungkutan. Sa mga panahong ito, ang hindi natural ay ang magpasalamat. Pero doon mismo ang lakas. Ang pasasalamat ay hindi pag-iwas sa problema. Ito ay pagsasanay ng iyong paningin para makita ang mga positibong meron pa rin kahit nasa gitna ng kaguluhan. At ang bagong paningin na ito ay nagbabago ng lahat. Isang pagkakataon, pakiramdam ko'y nawala na ako. Nawala ang tiwala ko sa sarili, nag-alinlangan ako kung gumagana nga ba ang mga natututunan ko. At sinabi ng mentor ko, Bob, kailangan mong huminto ngayon at isulat ang lahat ng ipinagpapasalamat mo. Kahit parang katawa-tawa. Nag-alangan ako. Pero ginawa ko. Sinimulan kong isulat ang mga simpleng bagay, nagpapasalamat ako sa aking hininga, nagpapasalamat ako sa isang tasang kape, nagpapasalamat ako sa 2 paa ko na nagdadala sa akin kung saan ko gusto. At may kakaibang nangyari. Nagsimulang huminahon. Bumalik ang kaliwanagan. Nagbago ang tono ng aking mga iniisip. Sa loob ng 10 minuto, nagbago ko ang enerhiya ng aking katawan. Nagbigay sa akin ito ng focus, lakas, at kontrol. Ngayon, pinatutunayan na ng pag-aaral ang mga karanasan sa loob ng mga dekada. Ang pananaliksik ng Harvard Medical School ay nagpapakita na ang mga taong nagpapasalamat ay may mas mataas na antas ng dopamine at serotonin sa utak, ang mga neurotransmitter na may kinalaman sa kasiyahan, motibasyon, at kagalingan. Ibig sabihin, ang pasasalamat ay hindi lang nagbabago ng enerhiya na ipinapakita mo, kundi binabago rin ito kung paano gumagana ang utak mo. Magsisimula kang makakita ng mas maraming oportunidad, mas magiging maayos ang iyong reaksyon sa problema, at mas magiging matibay ka sa emosyon. At ang pinakamaganda rito, anuman ang sitwasyon mo ngayon, maaari kang magpasalamat. Kahit negatibo ang bank account mo. Kahit walang trabaho. Kahit may pagkawala. Kung kaya mong magpasalamat, kahit sa maliliit na bagay, sa bubong sa ibabaw ng ulo mo, sa tubig na iniinom mo, sa katawan na nagsusustento sa iyo, babaguhin mo ang iyong dalas. At kapag nagbago ang iyong dalas, magbabago rin ang resulta. Hindi mo kailangang maghintay na gumanda ang buhay mo para magpasalamat. Kailangan mong magpasalamat para gumanda ang buhay mo. Dahil ang pasasalamat ay isang desisyon. Isang pagsasanay. Isang ugali na iyong ginagawa araw-araw kahit anuman ang nangyayari. At habang mas ginagawa mo ito, mas nagiging natural. Hanggang sa ang iyong dalas ay nasa mas mataas na antas. At doon sa antas na yon ay naroon ang tamang ideya, ang tamang koneksyon, ang tamang resources. May iminumungkahi akong ehersisyo. Sa susunod na 7 araw, bawat umaga, bago gamitin ang cellphone, bago bumangon sa kama, hawakan ang dibdib mo at sabihin ng malakas ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo. Pero sabihin mo ito ng bukal sa puso. Huminga ng malalim. Isipin ang mga larawan, tao, at mga sandali. At isulat ang 3 bagay na yon sa isang notebook. Gawin mo ito araw-araw. Sa una, parang mechanical lang ito. Pero magsikap ka. Sa ikatlo o ika-4 na araw, may magbabago. Mapapansin mong ngumingiti ka na lang nang hindi mo namamalayan. Magsisimula kang mag-react ng iba sa mga maliliit na panghihinayang sa araw. At mapapansin mo, kahit wala pang nagbabago sa labas, iba ka na. At iyan ang mahalaga. Karamihan sa mga tao ay naghihintay na may mangyari para maging masaya. Pero kabaligtaran niyon. Kailangan mong maging masaya para may mangyaring iba. At ang pasasalamat ang tulay. Ito ang koneksyon sa pagitan ng kung nasaan ka at kung saan mo gusto pumunta. Huwag mong maliitin ang lakas ng isang simpleng araw-araw na pagsasanay. Maraming buhay ang nagbago dahil sa simpleng pagpapasalamat. Ang buhay mo ang pwede maging susunod. Nagsisimula sa isang damdamin.
At maaari mong piliin kung anong damdamin ang maggugiyad sa araw mo. Araw-araw. Mula ngayon, may isang kritikal na punto sa proseso ng pagbabago na halos walang nagsasabi sa'yo. Isang partikular na punto kung saan tila lumalala ang lahat bago gumanda. Ito ay kapag nagdesisyon kang lumayo sa lumang pattern at humakbang papunta sa gusto mo, pero ang discomfort ay napakalakas na nagsisimula kang mawalan ng tiwala sa sarili. Nagsisimula kang mag-isip na baka mas mabuti pang manatili ka na lang sa dati. At doon sumusuko ang karamihan. Dahil ang discomfort ay mali ang interpretasyon bilang tanda na may mali, samantalang ito ay ang unang tanda na may nagbabago na. Ang isipan ng tao ay nakaprogram para humanap ng seguridad, predictability, repetition. Hindi nito iniisip kung masaya ka o hindi, gusto lang nitong panatilihin ka sa alam nito. Kaya, sa bawat pagsubok mong gumawa ng iba, mag-isip ng iba, makaramdam ng iba, kumilos ng iba, mag-a-alarm ang iyong nervous system. At matatakot ka. Mag-aalala ka. Mag-aalinlangan ka. Hindi dahil mali ang ginagawa mo, kundi dahil lumalayo ka sa comfort zone mo. At doon mismo ang oportunidad. Noong sinimulan kong ilapat ang mga natutunan ko sa librong nagbago ng buhay ko, hindi ko alam ang aasahan. Lahat sa akin ay nagsasabing tumigil na. Parang niloloko ko ang dating ako. Nawalan ako ng kaibigan, iniwan ko ang mga dating ugali, iniwan ko ang stable na trabaho. At sa mahabang panahon, parang nasa maling daan ako. May mga gabi na hindi ako makatulog. Totoo ang takot ko sa pagkabigo. At mahalagang malaman mo ito, ang discomfort ay hindi nawawala agad. Kasama ka nito sa isang panahon. Pero habang mas nananatili kang matatag, mas nagiging lakas ito. Ang pagbabago na gusto mo sa buhay mo ay hindi nakatago sa mas maraming kaalaman o motibasyon. Nakatago ito sa likod ng discomfort na iniiwasan mong maramdaman. At kung gusto mo talaga na makaakit ng bagong realidad, kailangan mong maunawaan na walang ani kung walang tanim. At ang pagtanim ng bagong sarili ay nangangahulugan ng paghuhukay ng malalim, pag-alis ng mga lumang ugat, paghaharap sa iyong mga limitasyon. Hindi ito comfortable. Pero kailangan. Ang mga taong matagumpay ay hindi ang mga taong hindi nakaranas ng takot. Sila ay mga taong natutong kumilos kahit takot. Na naunawaan na ang pag-aalinlangan ay hindi tanda na dapat nang tumigil, kundi tanda na pumapasok na sila sa hindi alam. At sa hindi alam, nangyayari ang himala. Doon ko natagpuan ang mga resulta na hindi ko akalaing makukuha ko. Doon ko sinimulang kumilos na parang tao na gusto kong maging, kahit wala pa akong nakikitang patunay noon sa mundo. Minsan, ang pagbabago'y parang pag-akyat sa isang bundok na tila walang katapusan. Madalas nating isipin na kailangan munang makarating sa tuktok bago maramdaman ang ganda ng tanawin, bago natin matikman ang tagumpay. Pero ang totoo, ang tunay na paglalakbay ay nagsisimula sa unang hakbang, kahit pa madilim at matarik ang daan. Isipin mo si J.K. Rowling, ang sumulat ng sikat na Harry Potter. Habang nagsusumikap siya, gutom at pagod, inaalagaan ng anak, at paulit-ulit na tinanggihan ng mga publisher, 12, tandaan mo, hindi siya sumuko. Hindi niya hinintay ang perpektong panahon. Niyakap niya ang hirap, pinanatili ang pananampalataya sa kanyang kwento. At tingnan mo ngayon? Isa siyang alamat. Ganon din ang buhay. Ang pagbabago ay hindi isang destinasyon, kundi isang proseso. Isang paglalakad sa madilim na koridor, puno ng pag-aalinlangan, takot at pagdududa. Pero bawat hakbang, bawat pagdaig sa sarili, ay isang tagumpay. Bawat pagtanggi sa ginhawa ng dati mong buhay, ay pagyakap sa posibilidad ng isang mas magandang kinabukasan. Huwag mong hintayin ang araw na mawala ang takot, dahil baka hindi na yon dumating. Simulan mo na ngayon. Anong bagay ang iniiwasan mo? Anong pangarap ang itinatago mo sa iyong puso? Yan ang susi. Harapin mo ang takot, ang pag-aalinlangan. Dahil sa kabilang dako ng takot na yon, nandoon ang tunay na paglago. Tandaan mo, ang pagbabago ay hindi isang magic trick. Wala itong shortcut. Ito ay isang pang-araw-araw na desisyon. Isang pagpili na manatili sa bagong landas, kahit pa anong hirap ang dumating. Isang pagpili na panatilihin ang positibong enerhiya, kahit na ang lumang mga gawi ay sumusubok na bumalik. Ito ang pagpapatunog ng isang bagong himig sa iyong buhay, isang himig na magpapalakas ng iyong kaluluwa. Ang paghihirap na iyong mararamdaman ay pansamantala lamang, isang daan patungo sa kalayaan. Kung nakaka-resonate sa iyo ang mga salitang ito, huwag kang tumigil dito.
mayroon pang susunod na video na naghihintay. Samahan mo ako sa pag-akyat paitaas sa susunod na yugto ng iyong pagbabago. Isang maliit na hakbang, araw-araw, ay hahantong sa isang malaking pagbabago. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod.